Ito po ang interesting na trivia. Alam nyo bang nung Biyernes, October 14, isinelebrate ang World Egg Day at nakiisa riyan ang tinaguriang egg capital ng Pilipinas, ang San Jose sa Batangas. Exciting! How do you like your eggs? Sunny side up? Scrambled? Hard-boiled? Kahit ano pa yan, tsak, hindi ka mauubusan ng lulutuing itlog dito sa San Jose, Batangas. 7 milyong itlog ang nanggagaling dito araw-araw. Kaya naman, binansagan silang Egg Basket Capital ng Pilipinas. Pero ayaw raw nilang mabugok sa titulong ito. Kaya may isa pa silang gustong masungkit na pagkilala. Sunod sa pagdiriwang ng World Egg Day. Tatangkain nilang masungkit ang titulo sa Guinness World Records bilang may longest line of fresh chicken eggs in a tray. Alas 4 pa lang ng madaling araw nitong Biyernes, abala na ang mga residente sa pagsalansan ng mga itlog sa 2 kilometrong kahabaan ng Makalintal Avenue. Ang target kasi nilang maihilerang itlog, daan-daang libong piraso. Mabasag kaya nila ang inaasam na titulo. Ang San Jose po kasi ang kinabubuhay ng karamihang magsasaka dito sa aming bayan ay ang pag-iitlugan. So kaya po kami tinawag na Egg Basket of the Philippines. Huwag na raw magtaka kung bakit maraming itlog dito sa San Jose. Dito kasi matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking manukan sa buong Pilipinas. Isa na rito ang poultry business ni MR na dekada 90 nung kanilang umpisahan. Isa na sila ngayon sa pinakamalalaking supplier ng itlog sa buong Luzon. Hindi raw naging madali ang lahat. Nalulung daw kasi sa bisyo noon ang kanyang mister. Kaya nagkanda baon-baon sila sa utang noon. Hanggang ang kanilang negosyo halos na itlog. Talagang sinabi ko sa kanya na yung lifestyle natin before, tigil na yon. Magtitiis talaga tayo. So sobrang tiis talaga, sobrang wala. Kaya napilitang mag-resign sa trabaho si MR para tutukan ang kanilang negosyo. Nangutang siya sa mga lending company at nagbenta rin ng mga alahas, pandagdag kapital. Hanggang ang kanilang pagsisikap, unti-unti muling ng itlog. Ngayon, meron na silang mahigit 100,000 mga manok na nangingitlog ng libo-libo kada araw. Salamat sa mga itlog! Nakapagpundar sila ng warehouse at napagtapos ang 3 nilang anak. Nakakatulong kami sa mga empleyado namin. As of now, meron kaming 5 scholars na mga anak ng mga nagtatrabaho sa amin. Dahil bumabaha ng itlog sa San Jose nitong Biyernes bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Egg Day, nagdaos din sila ng egg cooking demo kung saan kada eskwelahan nagpakita ng ipinagmamalaki nilang egg recipe. Ang pambato ng Taysan Elementary School, Egg Mundo Original Recipe ng gurong si Rochelle. Dito na nakabalot ang aming kabuhayan, ang business, kasi po kahit maliit na tao, yan ang trabaho. Iginisa ang sibuyas, bawang, at giniling na petso ng manok. Sunod na hinaluan ng tubig, tinimplahan ng toyo, paminta, liver spread, hinalo. Haluin po nating mabuti. At inilagay ang carrots, malunggay. Binutasan ang isang side ng itlog at saka tinanggalan ng klaro o yung puting parte. Ang mixture ipinasok sa loob ng itlog gamit ang barbecue stick. Para po matakpan ang butas ng itlog, lagyan po natin ito ng broccoli. At saka binalot ng foil ang itlog. Pinakuluan sa loob ng 15 minutos hanggang naluto. Para naman sa sauce, iginisa ang natirang mixture sa tomato sauce at saka hinaluan ito ng liver spread at kaunting asukal. Kahit na marami itong sangkap, ay lasa pa din yung itlog, nangangibabaw pa din. Perfect pang ulam! Egg con kalakam. Kalakam mula sa kalabasa at carrots,
Hiningi ko po yun sa aking kapatid. Mahilig po siya talagang mag-experiment. And then yun nga po ang kanyang nabuo. Sinuggest niya sa akin, ate, ito yung gawin mo. Pinakuluan muna ang itlog. Ginadgad ang carrots at kalabasa. Piniga para matanggal ang katas. Hinaluan ang cassava flour, giniling na karne ng baboy, binating itlog at ilan pang mga pampalasa. Ang nilagang itlog, biniyak sa gitna. Kinuha ang pula at inihalo sa ginawang mixture. Inilagay sa natirang puti ng itlog, binudbura ng breadcrumbs at iprinito. Mas masarap daw kung isasawsaw sa garlic sauce. Masarap, nalalasahan mo talaga yung yolk at yung egg white plus gulay. Hindi nawawala ang lasa ng itlog. Per day, ang recommended serving natin for egg is 1 piece per day. Now, if you want naman na kumain na mas marami ng more than 1 piece, yung egg whites na yung kakainin mo. Kasi the reason why it's only 1 egg per day because medyo mataas siya sa cholesterol. Liban sa itlog ng manok, isa pa sa mga paboritong ihalo sa ensalada o salad, itlog na maalat. Flavoring na rin ngayon ng potato chips. Una raw natikman ni Brandon ang salted egg potato chips nung padalhan siya nito ng kanyang kaibigan mula pa sa Singapore. Mula noon, hinahanap-hanap na raw niya ito. Kaya naman, pinag-aralan niya kung paano ito lutuin. Siguro mga 1 buwan kaming nag-eksperimento. Tapos, pinatikim namin sa mga pamilya namin, ganyan. Nagustuhan nila. Binalatan ng patatas, hiniwan ng manipis, at saka i-deep fry. Para sa sauce, tinunaw ang butter sa pan, inihalo ang pula ng itlog, nilagyan ng pampalasa. Pagkaluto, ito ang ginawang pambalot sa piniritong patatas. At saka ito, pinatuyo. Ang kanyang salted egg potato chips, ibinibenta niya ng 180 pesos kada balot. Sarap, subukan nyo. Alam nyo bang perfect din daw ang itlog na maalat sa dessert o panghimagas? Sa restaurant na ito sa Makati, best seller ang kanilang salted egg lava croissant ng multi-awarded chef na si Chef Miko Aspiras. Ang itlog na maalat, inihahalo sa sauce ng croissant na siya raw nagbabalanse sa tamis nito. One of the biggest trend in Asia is salted egg lava croissant, which started sa Singapore. I think we're the first few na nagdala dito, and then what we make here is very gourmet. Una, meron kami ditong day-old na croissant, tapos hihiwaan lang natin sa ilalim. Lalagay natin yung salted egg lava custard. So, ipapasok na natin siya ngayon sa loob. Tawag dito ay cracklan, para siyang manipis na biskwit na pinapatong sa ibabaw. Lalagyan ko muna ng almond. So ngayon, ipapasok ko na ngayon sa oven, and then ibibake lang siya at 185 degrees for 5 minutes. After 7 minutes po, ready na yung ating salted egg lava croissant. Super sulit na siya. Meron siyang merang cashew. And then meron pa siyang salted egg. So, super affordable. Samantala, balik tayo sa paghahanda ng mga tiga San Jose sa kanilang world record attempt. Ang halos 3,000 volunteers, maingat na isinalansan ang mga tray na may lamang itlog sa kalsada para hindi mabasag ang mga ito. Pagsapit ng pasado 9:00 ng umaga, natapos na rin ang pagsalansan. Ang mga inihilerang tray, umabot ng mahigit 6,000 o katumbas ng halos 180,000 na mga itlog na siya naman nilang ibinenta ng wholesale. Ang kanilang Guinness entry, kanila ring idinukumento, ipapadala raw sa tanggapan ng Guinness World Records sa UK o United Kingdom. Isa sa pinakamura at pinakamadaling lutuin, ang itlog. Wow! Sa dami kasi ng pwede ritong gawing luto, hindi tayo maiitlog.